Philcoa po. So magkano ang isa nito? More or less po, nasa 10 million po. Alright, so kung 300 by 10 sites, i-divide mo yung 300 by 10, so more or less po nasa 30 milyones ang isa nito? Ang ano po, Sir Ted, kung hindi po ako nagkakamali, yun po yung sa budget. Pero sa pagdating po sa actual project cost, hindi na po, Hindi na po ganun kalaki. Apo. Okay, sige po. Sir, kayo po bilang city engineer, bakit po natapos ng ganyan ang itsura? Yan, palabas mo, Seth. Ba't po natapos ng ganyan ang itsura niyan? Yung proyektong, ito ho, nakikita namin sa TV. Nakita mo siya? Opo. Oo, Nakita niyo? Actually, parang kasi po, ang nakakahiya dito, reflective kay Mayor. Oo, no? at Para saka- bagang, alam niyo na? Oo, at saka attorney, gaano po ba kalaki ito para umabot ng 18 million pesos? Kaya yung tanong din ni Manong Ted, ang tanong ng mga nanonood ngayon at nakikinig, talaga pong ganun kamahal yung mga waiting sheds natin sa QC? Ganun. Di ba, common sense na lang, attorney, before ka magpabid ng proyekto, alam mo na kung saan itatayo, alam mo na ang disenyo. After all, hindi ka makakakuha ng presyo, di ba? At ng kaukulang permiso at yung contractor, sinong magbibid na hindi ko alam kung saan itatayo? Sinong magbibid na hindi ko alam kung anong design? Yes. Alam naman po natin, Sir Ted, yung locations and design, alam naman po yung general design. Ang nagkakaroon lang po ng problema pag nandun na po sa actual. Since ang nag-i-inspect po nito, hindi lang din po kami. Kasama rin po yung DOTR. So may mga comments po sila during implementation na specific comments po na yun po. Doon po kami, yun po yung ibig po namin sabihin na nagkakaroon ng difficulty po. Okay, so paano yun? Kasi nga taon ito na nakateng, anong una nga akala ko release ng monorail yung mga poste. Di ba attorney? Nung una papunta ng UP ng Philcoa, nung una akala ko magkakaroon ng monorail. Usapin po ng paghanap po ng maaari pong magbigay sa atin ng inspirasyon at maganda pong balita. Kagaya nga po nitong sinasabi daw po ngayon na hinahanapan na po ng paraan para po magkaroon ng pakinabang ang middle class sa ating pong health insurance na ang tawag ay Philippine Health Insurance Corporation. Para sa akin po magandang balita. Yan, ang tanong po natin, paano po yung kaparaanan at ano-ano itong mga benepisyong ito. Moving forward nga po sa ating kinasadlakan na problema po sa ating health insurance. Yun, para lang ho natin maibalansi po itong ating diskusyon kasi nga po kung minsan talaga nakakapagal na po itong mga balitang ito. Mismo po sinasabi na rin naman ng Presidente na wala namang question dyan sa karapatan na maghain ng impeachment. Yun lang effect nito sa ating pong ekonomiya. Hindi maitatanggi yan. Hindi mo na kinakailangan pa maging isang graduate ng Wharton o kaya ho ng Harvard para maintindihan na ngayon sa kasaysayan ng Pilipinas. First time Presidente at Vice Presidente may parehong impeachment complaint na nakasalang sa Kamara de Representantes. Saan ka naman nakakita nun? Ano ka ba? Ang tawag sa kanila unity. Kaya sa impeachment, unity din. Yun ang ibig sabihin nun. Anyway. Unity, di ba? Opo. Meron tong tayong mga issue ipapaliwanag mamaya. Kagaya po nitong kami po nagagalak na tumugon ang Mayor's Office sa Manila para po ipaliwanag itong kanilang sinisingil na inireklamo ngayon ng mga taga Manila na mga may negosyo, maging yung mga dayo dyan na may negosyo na sobra daw pong mahal na garbage fees, no? Mamaya po meron silang gusto raw pong iharap sa ating programa para magpaliwanag at tayo po nanalangin na siya po'y handa sa ating pong mga katanungan. At maging yung City Hall ng Quezon City, meron din po silang na-refer para din po maipaliwanag ito pong mga waiting shed na ito na hindi matapos-tapos. Ano ba pakialam nyo rito? Ulitin ko lang sa mga waiting shed sa Quezon City yan sandali lang. Magkano bang halaga nito? Saan ba nang gagaling ang pondo na ginagasta rito? At baka naman sa inyong lugar may ganyan din na ang tagal na po mga kapatid yung kontrata hindi matapos-tapos at yung kontratista ay mukha pong hindi man lang po pinagmumulta o kaya po naman pinananagot. Kung tayo po gigil na gigil sa mga diskaya na ito at ilang pang contractors, dito po mabuti kung iisa lang ito o kahit na po isa yan, basta kung yan po sandali lang
yan po hindi maganda yung gawa o kaya naman sobra po yung halaga, may pakialam po tayo dyan. Okay? Sige, so kinakabahan ako sa iyo, girl, ha? Bakit? Baka Baka hindi ako umabot, bumulagta ako dito ng 4 na oras. Bumulagta ka na lang dyan, Kaya ha? natin ito ng 4 na oras. But I have to agree with you, partner, sa mga isyong pambayan na iyan. Lahat talaga tayo may pakialam. Sige, mamaya po, ha? Oo. O sige, bago ho tayo magsimula, girl, Oh, ng ating yes. pa rin pong programa this morning, muli po tayo sa malubong sa araw na ito na puno po ng pasalamat sa ating Panginoon dahil nga po tayo ay nagising pa. Mahal na Panginoon, maraming salamat po muli sa aming pong paggising today. Lord, thank you po sa pahiram na biyayang ito, ang biyaya po ng buhay. Lord, nawa po kami maging deserving po sa biyayang ito. Gabayan niyo po kami sa aming pong himpilan, ang aming mga manggagawa at lahat po ng mga uri manggagawa ngayong araw na ito ng paggawa. Kami po'y pagkalooban niyo po ng lakas ng aming pong pangangatawan, haba ng pangunawa sa kapwa. At ang aming pa rin pong inaasam-asam na fortitude para po sa aming pong responsibilidad at mission today. Muli po, Panginoon, salamat po sa lahat ng biyaya na inyo pinagkakaloob po sa amin. Alagaan po ninyo ang aming nakapakinig, lalo ng mga nakatatanda at ang mga may karamdaman. Lord, kayo na pong bahala sa aming bayan, sa gitna pa rin po ng ingay sa politika. Panginoon, nawa po hindi mawala sa focus ang aming pong mga leader tungo po sa totoong adhikain at kahulugan ng public service. At muli, kami po'y pagkalooban niyo pa rin ng kahinahunan na tanggapin ang mga bagay na hindi na po namin kayang baguhin, lakas na loob na baguhin ang mga bagay na kaya pa po namin at ang karunungan na maalaman ang pagkakaiba ng dalawa. And all of this we ask and we pray in Jesus' name. Amen. Amen. True FM, true indeed, baby girl. Uy! Sige, so yun hong petrolyo ho ay nag-aumento na kasi 6 o'clock na eh. Kaya nga, nakaabot ka ba sa pagpapagasolina? Nung isang linggo pa, inunahan ko na. Ba, ayos. Pero 160 ang balita po ngayon sa diesel at kerosene at may aumento rin po ngayon sa gasolina. Alright. Ngayon mga kapatid, babalikan ko lang doon po sa garbage fee sa Manila. Muli po, pasintabi sa lahat, pasintabi po kay Mayor. Ito po pinag-uusapan namin kasi nga din po may mga nagpapahatid sa amin ng reklamo. Although yan po ay ordinansang ipinatutupad na, ngayon po ako lang nagulantang nung aking uling binasa yung ordinansa. Kasi kahapon nung kausap namin yung taga MAIA ba yun? M-A-I-A? Maya. Oo, yung kumukontra po dito, no? Si Ma'am Mayang. Oo, si Ma'am Mayang. Nung aking muling binasa, ako'y nagulantang. Dahil ito pala, yung aking rate na binabasa kahapon ay hindi pala annual. Ito pala ay quarterly. Ha? Oh yes. At kasama yan sa requirement bago makapag-renew ng business permit. Okay. At ang ilan sa mga businesses na bayaran na nga po yan. Kasi pag hindi binayaran, may penalty rin po mga kapatid. Tama si partner dito. Yan pong ordinansa na yan, na pasado na at kasalukuyan na pong nai-implement, no, dyan nga po sa Maynila, Okay. ay may charge na quarterly, every 3 months dyan sa Maynila. So kung meron kang assessment na 30,000 every 3 months po yan, no? Lalabas po yan, 120,000 nga sa loob ng 1 taon. O sige, so mamaya po muli pag-uusapan natin yan para lang ho sa mga lahat ng LGUs ngayon na nakikinig o kaya po sa inyong mga lugar dyan, baka po mangyari yan. Although hindi pa naman po huli na ang lahat kasi meron na po palang naging desisyon dito ang kataas-taasang hukuman sa kaso po ng Ferrer Jr. versus Bautista. Ito po mga kapatid, yung pong kaso na isinampa laban sa Quezon City Government tungkol po dito sa garbage fee na gusto pong ipatupad noon. At dito po bahagi mga kapatid na naging desisyon ng kataas-taasang hukuman. Ang binabanggit po nila dito, okay? Dito po sa garbage sa kanila pong pagsisingil sa mga ito po residential ito po mga condominium, mga subdivision, maging yung pong mga kanila pong mga pabahay o yung pong pagsisingil ng garbage fee. Ang sabi po dito ito lang okay? The challenge ordinance's fee schedule is unjust and
inequitable and violates equal protection and local government code principles requiring taxes or fees to be equitable and based on ability to pay. The ordinance rate structure tying fees to land area or floor area and applying disparate rates between similar occupants does not reasonably measure waste generation. Parang medyo pwedeng i-argumento ito. Paano mo nga naman nakwentada, baby girl, yung laki ng babayaran mo doon sa per square meter ng iyong inuupahan na pwesto dyan na tindahan sa sisingilin sa'yo per square meter. Hindi ba? Na basura. Oo, yan din yung ginagamit na argumento nila Mamaya nitong Manila Anti-Incinerator Alliance. Ang sinasabi nila, yung kaso na yan na may Supreme Court ruling na malinaw na pagka ang garbage fee ay walang malinaw na basihan at computation, dapat ito ay ituring na invalid dahil nga po may Supreme Court ruling na tungkol dyan. So mamaya meron na pong paliwanag ang Maynila, siguro baka makapagbigay na sila kung paano nila nakuha itong computation na ito. Hindi Yun ba? po sa atin ho dito, no? Kasi po kami tumatawag sa Mayor's Office at naunawaan po naman po namin baka po busy, no? Si Mayor Isko at siya po nag-assign ng kanila po daw in charge dito po sa garbage collection. Ay siguradong busy si Mayor. Oo. Dito po naman po sa mga nakaantabay po para ho naman dito sa sinasabi nga na paghahagilap, paghahanap po kay saldi ninyo. Ang latest po na balita ay mukhang inuobliga siya na magsoli daw po muna. Magkano ang sinasabi na dapat daw isole, sabi ng ombudsman natin. Alright. Ito ho, wala pa daw pong nailalabas na Interpol notice. Pero sandali lang, Interpol red notice. Parang, hindi, meron na pala. May inilabas ng Interpol red notice, Wala girl. Wala pa. Nabasa ko, wala pang nilalabas eh. Meron na. Wala. Naunahan tayo. Meron na po Para na, kay Zaldi ko? meron na po nailabas na Interpol red notice laban dito sa hinahanap ngayon ng Indonesia na tinagurian na gasoline godfather. Yun lang. Ang bilis naman nila doon. Ito Teka, matanong ko lang, baka naman matagal na yan. Ilang taon bago sila naglabas ang Interpol Red Notice? Hindi po. Nagsimula na nga po ito itong kanyang paghaharap po sa kaso. Ito ho lamang July. Sino ho ba itong hinahanap na tinagurian po nilang gasoline godfather? Si Muhammad Riza Khalid, 66 years old. Ito po ay wanted ng Indonesian government dahil po sa kanya rin pong corruption case dito po sa kumpanya ng napag-aari po ng Indonesian government na Pertamina. Ito mga kapatid ay yung kanila pong oil company doon. Mahaba-haba ang kwento ho dito but basically po meron siyang kaso ng money laundering at corruption. Pati po yung kanyang anak at ilang pa po ng mga opisyalis ng Pertamina. Nagkaroon na po mga kapatid ng kasuhan dito and mga kapatid, yung pong passport nito pong si Muhammad Riza ay kinansila noong Oktubre ng nagdaang taon. Kinansel na po yung kanyang passport, yung kanyang Indonesian passport. And nagsimula nga po yung kasuhan nito July last year. So tama lang July na sona ng presidente. Dito po sa Mahiya naman kayo. Oo. Alright, so ngayon mga kapatid, ngayon lang pong Enero 23 naglabas na po ng Interpol Red Notice at sa 196 member countries ng Interpol, hinahanap na po itong si Muhammad Riza Khalid na tinagurian pong gasoline godfather. So, sa Indonesia yan. Oo. Okay. Sige. So, kailan ba nangyari sa atin? July din ba? Yung nagsimula yung pagbubulgar dito. So may panahon pa silang humabol dito sa Red Notice ang Indonesia. Ang sabi Baka daw kung po ng gugustuhin lang NBI, nila. wala pa daw pong notisya na nanggagaling sa Interpol. Siguro baka pwedeng pwede bang lakarin yan sa Interpol? Hindi, ang sinasabi nila dito, partner, meron silang dahilan dyan. Ang sabi ni NBI Director, hindi nga daw talaga nila hawak, yung hindi nila kontrolado, yung paglalabas itong Interpol notice na ito. Ang tanong, may ginawa na ba sila?
ano na ang ginawa nilang hakbang para naman kahit papano mapabilis yung paglalabas nitong Interpol notice? Hindi, i-simplify natin yung katanungan. Ang tanong dito, talaga bang hinahanap niyo si Saldico? Yun na nga. Talaga bang gusto niyo siyang mapauwi? Opo, kasi kung inyo po maaalala mga kapatid, doon sa kanyang vlog ni Saldi Niño, di ba sabi niya, uuwi na ako eh. Oo. Pero pinigilan akong umuwi. At may banta daw sa buhay niya. Pinigilan akong umuwi at pinagbabantaan ako pag umuwi ako. Oo. Yayariin daw ako. Yan na nga. Ayun, sige. Oo. So ngayon po mga kapatid, paano ba ganyan? Di ba? Dribble pa more, ha? Yung po namang kaso ng diskaya ninyo, ito lang, ako yung nagtataka lang dito, girl, ha? Basic ko naman ito. Hindi mo na kinakailangan din maging napakatalinong tao dito, eh. Oo. Kinasuhan sila, itong mag-asawa, ng tax evasion sa pagbabayad ng excise tax ng kanilang mamahaling sasakyan. 3 sasakyan. Dinismiss ng DOJ. Natural. Malamang. Natural, excise tax nung nahuli na kanilang hawak na mamahaling auto, natural. Kasi nga, yung importer dapat ang siyang mananagot. Kinasuhan ba nila importer? Hindi. Ang kinasuhan yung mga diskaya. So, tama naman si DOJ. Mali. Mali. Hindi dapat sila. Hindi sa ipinagtatanggol mo yung mga diskaya, di ba? Kasi nga, basic eh. Sila ho yung bumili doon sa importer na hindi nagbabayad ng tamang buwis. Correct. Sino yun? Di yung Frebel na naman. So, hindi kasama yun sa nakasuhan? Dapat, yun ang kinakasuhan. Ngayon po, na-dismiss ang kaso. Correct. Kasi nga, sa maling respondent kumbaga dito. So, hindi po na nangangahulugan na nawala na ho silang kaso, di ba? Pero dun ka lang mag-iisip, talaga bang gusto nyong habulin yung mga smuggler na iyan, yung mga importer na iyan? Bakit tayo? Pagkalakas itong Frebel na to, no? Hanggang ngayon, hindi pa rin po mga kapatid lumalabas ang mga mukha nitong Frebel na to. At sino po ang mga responsable niya sa customs kung bakit nakapasok yan? Diyan na naman po tayo babalik. Ini-auction na yung mga auto. Wala pa rin po yung smuggler at kasapakat sa custom. Naku, sayang naman. Kausap na natin kahapon si attorney. Hindi pa natin natanong iyan. Ano? Kung baka may mga mukha na sa likod ng Frebel. May mga pangalan na. Anyway, sige po. So, sorry. Smile naman kayo dyan, mga kapatid. Nagbibigay lang ho kami ng update po sa inyo dito ho sa mga kasong ito. Kasi nga, well, tayo po ay tututok dito po sa impeachment na ito. But at the end of the day, ikaw na uring manggagawa, obligado ka pa rin na magtrabaho. After all, hindi ka mabubusog dito ho sa mga gantong uri nga po ng mga bali-balitang ito. Obligado po tayo na magsumika para po na sa ating kakainin araw-araw. Ang ating po nga lamang, ang masakit lang ho dito dahil tayo po ang nagpapabusog sa kanila. Tayo po ang gumagasta para po sa kanilang sweldo at luho. Ay, oo naman. Yan ang Okay. buhay nating mga uring manggagawa. At Sige. sigurado itong mga binubusog natin ay tulog na tulog pa rin ngayon dahil ang pinambabayad nila sa malamig nilang aircon ay galing pa rin malamang sa kaban ng bayan. So paano? Tayo gising Sige. na. Sila Okay. tulog pa. Aba, sige. Ibigay na natin ang iba. Tony Michael Powa ang tagapagsalita po ng Vice Presidente sa usapin po ng mga legal na issue gaya po ng impeachment. Attorney Michael Powa, ay salamat po. How are you, sir? Good morning, Manong Ted, at good morning din, Ma'am DJ. Okay naman po, no? Salamat po. It's been a while. Salamat po. Ito na po si Chacha. Attorney, good morning po. Chana lang po, ha? Chacha na. Okay, Tita Chacha po, Attorney Michael. Good morning po. Welcome back to the show. Na-miss namin ang boses mo. Attorney, ito nga, gusto lang namin muna hingin yung inyong reaksyon. Kasi kahapon, hindi lang isa. 2 magkahiwalay na impeachment complaints po ang inihain kahapon. Laban po kay Vice President Sara Duterte. Ang mga alegasyon po dito, yung tungkol pa rin po doon sa confidential and intelligence funds. May kasama pong bribery, abuse of power, and then meron din pong sinasabi na tolerance of extrajudicial killings. Bilang bahagi po ng legal defense ni VP Sara, ano pong reaksyon nyo dito? Well, unang-una po sa lahat, no, hindi naman po na nakakagulat yan. Hindi na kami na-surpresa. Kaya nga dun sa statement namin, sinabi namin it did not come as a surprise. No? Kasi talagang ina-anticipate na natin yan. In fact,
weeks ago, may mga grupo na nagsasabi na talaga naman naghahanda na sila maghain. Ngayon, doon naman po sa complaint, both complaints, hindi naman po siya actually refiling nung nangyari last year, pero very similar po yung allegations. Kung meron mang nadagdag, I think yung affidavit nung nagngangalang Remil Madriaga ang isang nadagdag doon. So, anticipated naman po ng defense team lahat yan. Meron po kayo sinasabi na kumpiyansa kayo na devoid of factual and legal basis ito po mga nasabing paratang laban po sa vice-presidente. Pwede niyo po ba ipaliwanag kung ano po yung partikular na sinasabi niyong mahina o kulang po yung mga alegasyon kay VP Sara? Well, base pa lang po kasi doon sa na-file last year, no, na eventually sinabing void ab initio ng Korte Suprema. Talaga naman po nakita natin doon na wala naman po talagang concrete evidence na nagpapatunay ng anumang katiwalian at pinaghandaan na rin po namin yan. In fact, we were ready to go to trial last year. So, kumpiyansa po kami na in a fair, and impartial trial, mapapatunayan po natin na wala naman pong katiwalian na masasabing nagawa ng ating vice-presidente. Oo. Attorney Michael, isa sa ibinabato ng mga members po ng Kamara na nag-endorso nitong isa sa mga impeachment complaints ni VP Sara, ang sinasabi nga nila, hindi pa nabibigyan ng pagkakataon si VP Sara para ipaliwanag itong lahat ng mga akusasyon sa kanya. Tapos meron din po kasing accusation ng bribery and an unexplained wealth laban kay VP Sara. Sasagot po ba ang kampo nyo dito? Kayo po ba'y, ito para matapos na once and for all, may plano po ba kayo maglabas ng SALN or other financial disclosures para po malinawan na ang publiko dito at matigil na rin po ito? Well, definitely without going into the details, syempre po, ayaw po nating i-disclose at i-telegraph yung ating mga depensa. But definitely, lahat po ng mga aligasyon, hindi lang po yan, pero yung lahat ng aligasyon na nakalagay doon sa mga complaints ay i-address natin isa-isa. And palagay ko, parati kasi nating nasasabi noon na at the proper forum, palagay ko ito na pong impeachment, ang proper forum talaga para sa, finally, masagot na natin lahat ng mga paratang laban sa vice-presidente. Oo. Attorney, yun pong timing nung paghahain ng impeachment, ano po ang inyong reaksyon? Kasi halos sabay po kahapon. Well, actually, ang timing, I think ang debate ngayon is hindi kasi, kumbaga, dun sa Supreme Court decision, Feb 6, pero kahapon, I think nag-explain din naman yung mga complainants ng basihan nila kung bakit napaaga yung filing nila. Sa atin naman, we are monitoring yung developments. Hindi naman po ako magsisinungaling sa inyo. Talaga naman pong napag-usapan na rin namin ng defense team yung issue na yan. But we are reserving our comments at the moment. Sa tamang panahon, siguro, ilalahad namin ang aming posisyon. Pero sa ngayon, we are still monitoring the developments kasi kahit na may 2 complaints na naihain kahapon, hindi naman natin alam, baka malay natin, may mga sumunod pa na complaints. So we are monitoring to see kung how the House will act on these complaints. And then we will definitely magkakaroon naman tayo ng panayam noon and we will also react accordingly. Oo. Attorney, kamusta si VP Sara ngayon? How is she taking itong 2 impeachment complaints na nakahain ngayon? Okay naman po. Actually, she's in high spirits. Nag-uusap naman kami araw-araw. And sa totoo lang po, sa naman po talaga, anticipated na rin niya ito. In fact, nababanggit ko nga na sa pag-uusap namin, di lang ngayon, pero sa mga nakaraang buwan, sinasabi nga niya sa akin na i-anticipate natin na halos every year magkakaroon ng impeachment complaint. Kung malagpasan man natin itong taon, malay natin, baka next year meron ulit. So, handang-handa na po siya dyan. Last year, in fact, siya talaga mismo handang to go into trial. Kaya lang, siyempre, bilang mga abogado, we had to point out the infirmities doon sa naging proseso ng initiation ng impeachment complaint. Pero siya mismo, she wanted to go to trial. So, hindi naman po nagbago ang kanyang disposition and she's ready kung sakali man pong maiakyat nga to sa Senado. So siya mismo, she wanted to go to trial. Ang ibig sabihin, kung uusad man po itong impeachment complaint, haharap po si VP Sara sa magiging pagdinig. Well,
handa po siyang harapin itong mga paratang na to. Ngayon, kung personally kailangan niya pumunta, depende po yan sa magiging takbo ng trial. Siyempre po, kung kinakailangan niyang pumunta, bilang mga abogado niya, kami naman po mag-a-advise sa kanya kung kailan niya kailangan pumunta o kailan hindi kailangan pumunta. So, antabayanan na lang po natin ang magiging takbo. Dahil sa ngayon, actually, hindi pa namin alam kung ano yung magiging mode, no, ng naaaktuhan ng House yan. Whether yung normal na first mode kung saan re-refer nila sa Committee on Justice or baka maulit yung last year ng 1/3. So sa ngayon po, hindi pa ako makapagsalita. Hindi ko pa rin ma-preempt syempre yung gagawin ng House. We don't want to speculate. Pero handa naman tayo sa any possibility. Yung sinasabi kasi ni Attorney Michael, yung trial, yun nga yun, in the Senate, no? Yes, So, yes. ang sinasabi ng attorney ngayon, hindi pa nga kami sure kasi ang inaksyonan pa lang ngayon ng Justice Committee ay yung impeachment ni Pangulong Marcos, Correct, no? correct. Susunod ngayon na ikakalendar nila diyan kapag na-refer na yan sa komite ay itong impeachment ni VP Sara. Attorney, ito lang ha, hindi naman sa ako nag-aadelantado dito. Pero assuming lang na maging maingat dito ang Kamara at kahit na no, kasi kung nabasa mo naman yung Supreme Court decision, 'di ba? At the prerogative of the House, 'di ba, sabi, pwede pa rin sila kahit na doon ka sa second mode, yung fast mode, pwede pa rin silang magpatawag ng kaukulang pagdinig, no? Kung sakali ba si VP Sara haharap sa House Justice Depende Committee? po yan. Opo, go ahead. Opo, depende po yan. Depende po yan. No? We will have to evaluate. As we know, when I was reading the committee rules, they actually are entitled to issue compulsory processes din po. No? So depende po yan. Kung talagang hingin nila compulsory na humarap ang Vice Presidente, then we'll evaluate the situation and advise the Vice President accordingly. But ang usually naman po nangyayari in accordance with their rules right now is pag napunta sa committee, bago mag-hearing, magpa-file ang answer, no? Kami. Opo. And then may panahon para mag-file ng reply yung kabila and rejoinder dito. So, sa ngayon po talaga, Manong Ted, hindi sa ayaw kong sagutin. No? It's just more of hindi pa natin alam yung magiging takbo. But bilang abogado niya, syempre kami po ang mag-a-advise sa kanya kung sakali man sa tingin namin ay kinakailangan niyang mag-attend. Opo, yes sir. And then sabi nga ninyo, you are ready for any eventuality. Kasama dito, ang posibilidad na pagsilip sa anumang teknikalidad na naman na mangyayari dito sa filing na ito na maaring idulog na naman sa kataas-taasang hukuman. Hindi po natin ma-discount yan sa ngayon, no? Although, in the same manner, kasi parating na pag-uusapan about those technicalities. Siyempre, bilang abogado, we also have to safeguard processes. Pero in the same breath, we also want everyone to know that we are ready to face the allegations head-on. Opo. Yes, sir. Si Madriaga, ano ito? Anong sinasabi sa iyo ni VP Sara dito? Dito sa biglang ngayon ay nagsasabi nitong mga kwento niyang ito at ginagamit nga doon sa impeachment complaint na kanyang sinumpaang salaysay daw, attorney. Well, meron kaming nabalitaan na kahit yung mga na-mention ay katulad ni Colonel Lachica ay nag-file na rin ng kaso laban kay Madriaga for perjury dahil pawang mga kasinungalingan daw umano ang mga nakasaad. Sa amin po, syempre po, no, we know but we don't want to preempt what we're about to do, but nasa ganung linya rin naman po na hindi naman yung mga sinasabi niya ay not accurate at all. No? So siguro ganun na lang po muna tayo sa ngayon. Okay. Because as you know, kaya hirap na hirap ako magpa-interview kasi syempre we don't want to sorry Manong Ted, but we don't want to preempt anything by unnecessarily disclosing things. But siguro rest assured, lalo na sa mga supporters ng Vice Presidente, na handa po kaming sagutin point by point yung affidavit ni Madriaga. Yes, sir. Nasaan nga si VP Sara? Nasa dahig pa ba siya? Ang pagkakaalam ko po nandito na po si VP Sara, no? At magkausap na po kami kahapon through text. And I'm anticipating na magkakaroon din kami ng pagpupulong in the coming days. Okay, sige po. So attorney, atin pong buksan lamang ating linya ha para nasa ganun po naman automatic may makukuha ho kaming panig sa usapin po nitong definitely po. Itong kasong ito. At salamat po at regards po kay VP Sara.
Thank you po. Makakaasa po kayo na every time mag-request kayo, hagkat makakaya pagbibigyan po natin. Maraming salamat din po, Manong Ted. At Manner, as kami po gusto rin nga tumawag kay Attorney Claire. Yan, si Auntie Claire. Opo, Busy para nga eh. masabi ko din naman kay Attorney Claire na Oo. regards din kay Presidente. Oo, tama. Wala namang Diba? masama mag-send Big boy. regards. Thank you, sir. Thank you so much. Oo. Nakita mo? Oh, Auntie Claire, baka naman. Oh. Rituals. Sa isa pong example dyan, yung pong sa may Tandang Sora, Commonwealth, westbound po ito mga kapatid. Magmula po nung June hanggang ito ho lamang last week, last Friday, napakabagal po ng gawa. At maliban po dyan, meron pa rin pong ilan na nakatenga, practically po walang gumagawa. May mga nagtatanong po tungkol sa proyektong ito. Kasi nga po, well, maganda ho naman po ito no, para po sa mga mananakay. Pero may mga katanungan po kami dito po sa City Hall naman ng Quezon City. Ano ba pakialam natin dito? Malay nyo, ito ho ay pondo na nanggagaling sa national. Malay po ninyo, ito po ay nangyayari din sa inyong mga lugar. Nasa linya ngayon po ang ating city engineer, si Attorney Dale Peral. Siya po ang na-assign dito ni Mayora. Salamat po, Attorney. Magandang umaga po. Hi Sir Ted, good morning po. Salamat sa panahon. Ilan po ang waiting shed projects ninyo na katulad nito? Sir Ted, yung PUV stops po na projects po natin ay 10 sites po for 6 contract packages. Okay. 10 po sa 6 na contract packages. Okay. Saan galing ang pondo? Ang pondo po na ito ay galing po sa Department of Transportation. Opo. Pero sino po ang implementing agency? Ang implementing agency po, Sir Ted, ay Quezon City Government po. A joint project po siya ng Quezon City Government and DOTR. Okay. Yung po bang pondong ito downloaded po sa city government? Kailan po na-download? Ang na-download po ito, kung hindi po ako nagkakamali, 2023. Kasi po ang NTP po natin ay November 2023 po. Okay. Ngayon po, magkano ang kabuang halaga po ng pondo sa proyektong ito? Ang total cost po originally po ay ang isa po ay asserted, sorry pa. Ang isa pong project ay hindi po siya fixed yung amount. For example, sa Philcoa po, ang original project cost po niyan ay 22 pero matatapos po namin siya with a cost of 18 million. 22 million. 22 22 million. original po. Apo, 22 po. Okay. So, For 2 sites. Okay, dali lang dali lang po, Attorney. Attorney, ilan po ulit sir ang proyekto po sa ilalim ng programang ito? 10? 10 sites po. Apo, 10 sites po. 10 sites. Okay, 10 sites. All right. So, sir, magkano pong kabuang halaga ng DOTR? Full amount po ba dito, DOTR, o meron pong equity, kumbaga, ang city government? Full amount po, DOTR, sir. Okay. So, ang kabuuan pong pakete sa lahat ng 10 sites na ito, bagamat iba-iba ang presyo ng bawat waiting shed, magkano? Kung hindi po ako nagkakamali, Sir Ted, nasa 300 po eh. Yung budget po Okay. Hindi po 300 ako nagkakamali million. 300 million Apo. pesos. More or less. Okay. Opo. More or less po, apo. Sino ang nagpabid? Ang nagpabid po, Sir Ted, ay Quezon City Government po. City government. Okay. Sino po Apo. ang nagbigay ng design? Ang design po ay Quezon City Government po with approval ng DOTR. Okay. Sige po. Kailan po nangyari ang bidding at ilan po ang winning bidders? Ang bidding po nangyari, Sir Ted, is 2023. Ang contractors po ay 4. Hindi po ako nagkakamali. Apo. Okay. So for, yes po. Opo, sige. So ito po ang mga contractors na ito. Ninyo hubang natatandaan ang mga pangalan po nila itong mga contractors na ito? Yes po, Sir Ted, yung sa Tandang Sora, actually Sir Ted, yung ongoing projects po ay, sites po ay 6 na lang. Ang lahat po niyan ay isang contractor lang, Philippine Chem Steel Industries Incorporated. 6 na lang po ang natitira Apo, doon sa 10 sites. Apo. Okay. Ito pong Philippine Chem Steel Industries Incorporated na lang po ang gumagawa doon sa 6. Opo. Opo. Sila na lang po. Opo. Ilang taon na po ang delay ng project, sir? Actually, Sir Ted, sobrang delay po ito. Ang NTP po niya is November 2023. Ang target completion po is this end of March po, 2026.
Opo. Admittedly po, marami po kami naging problema during implementation of this project po. Okay. Sir, bakit po yung PhilChem Steel pa rin ang inyong contractor despite the apparent slippage? Certain, marami po kaming notices na binigay, notices of slippages po, tama po kayo, and delay. And in fact, nag-initiate po kami ng termination, pero po, as we go along po, ngayon po lalo na, nasa finishing stage na po sila, hindi na po, we find it po na hindi practical na i-pursue po yung termination dahil matetenggal lang po lalo yung project. So nag-commit naman yung contractor, Sir Ted, na matatapos po sila by March 31. Sir, bawal ho ba ang subcontracting dito? Ay, wala pong subcontracting po dito kasi po, Sir Ted, under the procurement law ay dapat po ma-recognize ng procuring entity yung subcontractor. In this case po, wala pong applied subcontractor ang Philippine Chemical Industries, Philippine Chem Steel Industries Incorporated. Opo, correct sir, kasi hawak ko dito po ang inyo pong panuntunan na in this particular project, the procuring entity, kayo, has prescribed that subcontracting is not allowed. Yan. Yes po, tama po, Sir Ted. Attorney. Pinuntahan ko itong Tandang Sore. Ang gumagawa doon subcontractor. At inaamin mismo ng akin na kapanayam doon na subcontractor lang nila. Sila ng Philippine Chem Steel Industries Incorporated, sir. We will, since sa subcontracting po, Sir Ted, titingnan po namin yan. Pero hindi po sila allowed to have subcontractor. Baka po kasi, Sir Ted, ito po ay specialized suppliers kasi po ito pong PUV stock natin. Meron din po sa mga appurtenances like solar and yung finishes niya, rin po eh. Opo. So, baka po yun po yung ibig po nilang sabihin. Pero titingnan po namin ito. Sige, okay. Ang sinasabi po ninyo, yung cost nito, iba-iba. Puntahan ko lang po ito halimbawa yung PhilCOA. May kuha ako ng video kahapon dito Opo. Ang PhilCOA ho ba na site na kuha namin kahapon, ano ho ang inyong analysis dito? Ilang percent na po itong completed? 70% complete na po ito, Sir Ted, considering po na may deductive cost po ito na 4 million po, no. Okay. From the original cost po na 22, it will go down to 18 million po. Okay. 18 million. 18 million po ang cost nito. Itong itsura na ito, 18 million po ito? Yun po, Sir Ted. Sorry, sir, kasi may mga ilan akong kinonsulta, tinatanong, ito hong itsura ngayon sa video na papanood po ninyo, mga kapatid, yan po, ilang poste yan, 18 million na po ito ang halaga nito. Ang po, Sir Ted, dalawang sites po siya, if I may explain po. Yung cost po natin, ang bulk po niyan is sa structural steel kasi po ang design po ng structure. Sorry po. Ang design po ng structure ay aabot po ng 50,000 cubic meters po ng structural steel. Okay. Ang taas po kasi, Sir Ted, nung column nasa 7 meters. Okay. Ang size po niyan ay nasa 200 square meters po. Opo. Sige. Bakit po wala pong barandilya? Walang karatula sa lahat ng inyong proyektong ito na nagsasabi kung magkano ang kontrata, sino ang kontraktor, kailan nagsimula, kailan natapos? Bakit po wala? Actually, Sir Ted, natanggal po ng contractor, na-call na po namin yung attention nila. Dapat hindi po nila natanggal. During po nung in-enclose po nila yan, natanggal po nila yung billboard. Pero pinapabalik po namin dapat po today. Today po, ibabalik po lahat ng mga billboards. Kapag ho ba ganun, may kaukulang penalty yung contractor o kasi po ang COA mahigpit dyan, baka kayo ma-penalize, attorney, kung sakali po. Yes, Sir Ted. Actually po, may mga penalties po ngayon yung contractors. Aside po sa deduction sa cost, meron din po silang mga liquidated damages na we are computing po. We recognize po ito pong mga challenges po. Okay, sige po. Yung Don Antonio Holy Spirit along Commonwealth Avenue, ano po ang accomplishment nito na report sa inyo? Ang Don Antonio po is nasa 90% na po, Sir Ted. Opo. Napuntahan niyo po ito? Nakita niyo ho ba ito? Opo. Yes, Sir Ted. Opo. Nakita niyo ho yung workmanship dito? Yes, Sir Ted. Yung sa, tama po. Nakita po namin. Opo. Nakita ho ba ninyo pati po kung gaano po kapangit
pati yung kisame po nito na para bagang ang gumawa lamang po ay karpentero po sa barangay? Opo, yes sir Ted, kinol na review namin yung attention ng contractor po dyan. And aside po doon, Sir Ted, ito po yung sa design din po ng project, yun, recognize din po namin na hindi siya pleasing po. Oo nga po Magkano pong halaga nito, itong bus stop na ito sa Don Antonio Holy Spirit po along Commonwealth Attorney? Yung Don Antonio, Sir Ted, yung dalawang sites po siya, nasa 20 million din po. Halos kares din po nung sa Philcoa po. So magkano ang isa nito? More or less po nasa 10 million po. Alright, so kung 300 by 10 sites, i-divide mo yung 300 by 10, so more or less po nasa 30 milyones ang isa nito? Ang ano po, Sir Ted, kung hindi po ako nagkakamali, yun po yung sa budget. Pero sa pagdating po sa actual project cost, hindi na po, hindi na po ganun kalaki. Apo. Okay, sige po. Sir, kayo po bilang city engineer, bakit po natapos ng ganyan ang itsura? Yan, palabas mo set. Ba't po natapos ng ganyan ang itsura niyan? Yung proyektong, ito ho, nakikita namin sa TV. Nakita mo siya? Opo. Oo, Nakita niyo? Actually, parang kasi po, ang nakakahiya dito, reflective kay Mayor. Oo, no? at Para bagang, alam niyo na? Oo, at saka attorney, gaano po ba kalaki ito para umabot ng 18 million pesos? Kaya yung tanong din ni Manong Ted, ang tanong ng mga nanonood ngayon at nakikinig, talaga pong ganun kamahal yung mga waiting sheds natin sa QC? Ganun po ba yun, attorney? Ma'am Cha, yung sa yung sa costing po, ang isang site po ay umaabot po ng more than 200 square meters. So dahil din po sa taas po ng column, nasa 7 meters po yung height ng column, pumapatak po, Sir Ted, for Philcoa, for example, aabot tayo ng 45,000 per square meter. So we recognize naman po na may kataasan din po talaga. Dahil po yun mainly doon sa structural steel na ginamit po dito. Opo. Yung structural steel nga daw po yung ginamit nila. Anyway, sir, ganito po, no? Ito pong proyektong ito, basically po, 180 days nga lang sinasabi, di ba, na completion po nito. Okay? Yes Opo. po, yes sir. Opo. So itong contractor na Philippine Chem Steel Industries na ito po yung pinaka-major ninyo, as in natenga ito natigil itong kanilang construct. Di ba dinadaanan ko po ito as in practically, di ba iniwan to nakatuwangwang? Yes sir, Ted. Opo. Tama po kayo. Ilang taon? Ang implementation po natin umabot po ng 3 years dito po. Pero again po, Sir Ted, aside po doon sa poor performing contractor, nagkaroon din po ito ng problema as to design and discussion po. Kasi po, ang medyo nahihirapan din po kami dito since joint project po namin siya with national government, nagkaroon din ng discussion during implementation po ang DOTR and DPWH as regards naman po yung jurisdiction kasi Commonwealth Avenue po siya. So yun po yung mga marami pong mga issues na deal po namin during implementation of this project. Pero tama po kayo, poor performing po talaga yung contractor. Attorney, paano ka naman magkakaroon ng problema sa design and then the location na nagpabid ka muna? I mean, hindi ba? Yes. Di ba nagpabid ka muna, may nanalong contractor, tsaka ka problema sa design? Ba't ganon? Oo. Admitted po namin na challenge po yan sa joint project po namin since hindi lang po kami yung authority dito sa implementation and sa design din po. Yun po yung mga na-recognize po namin na difficulty rin po kapag po joint, national and local po yung implementation po ng project. Pero whether it's joint or solo po na proyekto, di ba common sense na lang, attorney, before ka magpabid ng proyekto, alam mo na kung saan itatayo. Alam mo na ang disenyo. After all, hindi ka makakakuha ng presyo, di ba? At ng kaukulang permiso at yung contractor, sinong magbibid na hindi ko alam kung saan itatayo? Sinong magbibid na hindi ko alam kung anong design? Yes. Alam naman po natin, Sir Ted, yung locations and design, alam naman po yung general design. Ang nagkakaroon lang po ng problema pag nandun na po sa actual. Since ang nag-i-inspect po nito, hindi lang din po kami. Kasama rin po yung DOTR. So may mga comments po sila during implementation na specific comments po na yun po. Doon po kami, yun po yung ibig po namin sabihin na nagkakaroon ng difficulty po.
Okay, so papaano 'yon? Kasi nga taon ito na anong una nga akala ko release ng monorail eh, yung mga poste. 'Di ba? 'Di ba, attorney? Ah, nung una papunta ng UP ng Philcoa, nung una akala ko magkakaroon ng monorail. Hindi nga kasi nga, 'di ba, attorney? Natawa din tuloy si Di ba? attorney. Opo. Oo. Anyway, so sa pangyayari pong ito, attorney, whose fault is it na natenga ng pagkatagal-tagal and then ngayon nagkukumahog yung contractor, ang baboy ng gawa para lang maka-accomplish and then babayaran ng taong bayan? Well, tama po kayo, Sir Ted. Titingnan din po natin yung accountability dito. Possible po na may accountable po dito. And in fact, meron pong ongoing inquiry po yung ating legal department patungkol po dito kasi marami rin pong mga reklamo. So tinitingnan po lahat, hindi lang po yung contractor, pati rin po kami dito sa Quezon City Government kung meron pong accountability. Tinitingnan din po, Sir Ted. Who is the most accountable officer here? Dito po sa Dito sa mga proyektong ito, I mean, sino ho ang most kanino po? Kasi alam nga naman kay Mayor ito, 'di ba? Na isisisi Ay, hindi natin, po. 'di ba? I mean, ako dito po, in fairness kay Mayor Joy, 'di ba? Anong kanalaman ko diyan, 'di ba? Oo. Dito po, kanino po? 'Di ba? The buck stops kanino? Opo, attorney. Yes po. Yes, Sir Ted. Yan po yung tinitingnan po if meron po talagang accountability po. Yan po yung actually pinag-aaralan po ngayon ng City Legal Department. O sige. Bayad na ho ba ito? Doon po yung hindi pa po. sa Don Antonio na ang sama ng gawa. Bayad na po ba yun, attorney? Hindi pa po, Sir Ted. Kasi po ongoing pa po yung kanyang inspection and rectifications po. Okay. So, more or less po sa halagang ito ng mga inyong waiting shed, ilang porsyento na po ang nababayaran sa lahat po ng mga contractors? More or less po? More or less, Sir Ted, siguro 50% po. Okay. Opo. At least hindi pa po bayad ang lahat, no? Hindi pa po. Okay, sige po. So, attorney, pwede ho ba kami makakuha lang po ng update? Kung sakali lang po, dito po sa inyo pong pagpapanagot sa mga responsable po dito at yung pong pag-aayos ng proyekto. Kasi after all, sir, naniniwala kami sa sinasabi ni Mayor na ang city, ang Quezon City, ay isang lungsod that we have to be proud of, no? Sa city po Yes, ng sir. Quezon City, walang anomalya, 'di ba? Walang korupsyon at ang Quezon City po ay isa sa mga outstanding cities sa Pilipinas po, attorney. Yes, Sir Ted. Yes po. Opo. Sige. So, tawag kami ulit, sir, Mayor, attorney, Opo. Dito Yes, sir, po. sir. Opo, Tama. para po sa follow-up ng proyektong ito. Salamat po sa inyong panahon, attorney. Thank you po. Thank you very much. Thank you, Sir Ted. Opo. Thank you. 9:27 mga kapatid. Sandali lang po ito ho ay parochial concern pero baka nangyayari sa inyo Diyan ba sa inyo may mga waiting shed na akala mo mga spaceship? Oo nga. Ang waiting shed na napagkamalan mong dadaanan ng tren. Oo, di ba? Baka saan Oo dyan sa nga. inyo may mga ganyan pong uri ng waiting shed. Ay, Magsabi po isumbong nyo kayo. na yan. Oo. Okay. Alright. Sandali lang po mga kapatid. Ang pera pala nito ay national. DOTR. Yes, opo. So ikaw na taga Hulo-Sulu, ikaw na taga Apari, Cagayan, may pakialam ka dito, may ambag ka dito sa aming mga mahiwagang waiting shed sa Quezon City.